Sa araw na to, samahan nyo akong bumaba sa bayan mga langga at eto maiwan na naman itong 3 anak ko sa mama ko. Alis ko nga kanina ay talagang malakas yung ulan pero wala tayong magagawa dahil marami akong gagawin ngayon sa bayan. Ngayon nga ay ganito na naman yung panahon sa amin. Sobrang lamig at naghahanap na naman kami sa init ng araw. Bumaba nga kami sa bayan mga langga kasi hindi ko na talaga matiis yung sakit ng ipin ko. Wala namang bulok or sira itong ipin ko pero yung wisdom tooth ba ang tawag nun dun sa pinakadulo mga langga, parang namamaga na siya. So ayun na nga, pinapa-check up ko kasi dito sa dentista. Alam nyo na, kapag may anxiety tayo, pag may naramdaman tayo sa katawan natin, talagang nagpapanik na kaagad tayo. Mag 1 week ko na kasi itong iniinda at pinapakiramdaman lang. Pero yun, hindi talaga siya nawawala. So ayun, bigla naman akong nalungkot sa balita mga langga kasi nung chinek na ng dentista, ang sabi niya kailangan daw ng operasyon. Magkabilaan nga ito mga langga, pero yung isa lang naman yung sumakit. Yung posisyon kasi ng wisdom tooth ko mga langga ay nakahiga siya. So yung mga gilid nito, parang natumutusok na dito sa gums ko. Kaya ayun, namagana talaga siya at kaya pala sobrang sakit na. So ayun, pag-iipunan ko muna mga langga para mapagamot ko ito. At ito nga po ay nagkakahalaga ng 10,000 bawat operasyon. After nga namin dito sa dentista mga langga, ayan, pumunta naman ako sa grocery para mag-grocery at bumili nga ako ng gatas ng mga bata. At ito na nga yung pinamili namin, tapos tinali ko na kasi magmumotor lang po kami. At ito nga yung driver ko, yung kapatid kong babae. Nung pag-uwi namin at pagdating namin sa kalagitnaan, talagang na-flat tire pa. Imbis nga po na nagmamadali kami, lalo kaming natatagalan. Na-timing pa kami dito sa lugar kung saan malayo yung gagawaan nito, yung magpapabulkit tayo, yung vulcanizing ba tawag doon. Kaya naman sobrang napagod talaga yung kapatid ko kakatulak nitong motor namin. At ako naman ito, nagsusunod-sunod lang kasi wala naman talaga akong alam, lalo na sa pagdadrive ng motor. After ilang minutes nga mga langga, nakarating na kami dito sa shop at ito na nga, buti na lang talaga hindi naman pala gaanong malayo. Sobrang ginabi na talaga kami at nag-alala pa ako kasi syempre yung dalawang kong kapatid, sinundo kami dun sa highway. For sure, kanina pa yun sila naghihintay. Grabe talaga yung nangyayari sa amin ngayon mga langga. Akala kasi namin makakauwi kami ng mas maaga. After sa napakahabang panahon na paghihintay, ito na nga at natapos na rin. So yung pinamili namin mga langga na grocery, iniwan muna namin doon sa bahay kung saan kami naabutan ng flat tire or kung saan na flat talaga yung gulong namin. Papunta na nga rin po kami doon at sobrang nakakahiya talaga. Pero ayun, nawala talaga yung hiya ko mga langga. Nakiusap na lang ako kaysa magbit-bit ako ng grocery tapos sunod ako ng sunod dun sa motor. Mabigat pa naman yun at for sure, nako, mapapagod kami ng sobra. Hindi talaga natin mapipigilan yung pagsapit ng gabi. Kaya ayan, gumabi na talaga siya mga langga. At ito na nga yung kaganapan namin. Hi mga langga. So ayan, sobrang nagabihan na kami. Wala pa namang ilaw. Ay, walang buwan. So ayan, nag-iilaw-ilaw na lang kami ng aming mga cellphone. Nandito na kami sa taas. Yung dala ko. So ayan, meron kami isang sakong bigas dyan. Grabe kapagod. Medyo malayo pa kami mga langga. Nasa pa lang kami. Kalagitnaan. Hi mga langga, I'm home. Kakapagod sobra. Kami alas 8 ng gabi ngayon. Ayun, wala pa kaming hapunan. So yun lang. Mama. Hiling agad. Ayun. Mama. Ato to, kan ato. Snake.